Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muli ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. Ako'y sumasaksi na wala ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah Jalla wa Ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad alayhi salatu wassalam ay huling sugo at alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Insyaallah, ating ipanalangin sa Allah Jalla wa Ala sa mga naiwang oras bago pa pumasok ang oras ng Salatul Duhur, na naway pagpalain ng Allah Jalla wa Ala ang ating oras na ito at ating makuha ang kaalaman hinggil sa paksa na ating pag-usapan, at ito yaong al-haya, ang sinasabi nating pagiging mahiyain o ang pagka-mababang loob. Ating ihingi sa Allah Jalla wa Ala na ang katangiang ito ay maging taglay ng isang mananampalataya, dahil ang sugo ay nagsabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Ang haya, ang pagpapakumbabang loob o ang pagiging mahiyain ay bahagi ng ating pananampalataya. Sa kabilang panig, ano naman ang masabi natin at pag-unawa natin na sinabi ng propeta alayhi salatu wassalam, la haya fid din, at walang haya, walang pagiging mahiyain sa pananampalataya. Insyaallah ay kailangang unawain natin ito ayon sa tamang pagkakaunawa at pagtuturo sa atin ng ating mga eskular upang magkakaroon ng tamang kaliwanagan ang mga sinabi at salubikay ng propeta alayhi salatu wassalam. Ang una ay ang sinabi niya, al-haya syu'batun minal iman, ay bahagi ng pananampalataya. Sa ilang bahagi ng mga hadith na sabi ng propeta alayhi salatu wassalam, la haya fid din, at walang pagiging mahiyain sa pananampalataya. Ang una ay ang paghikayat sa atin na tayo ay dapat maging mahinahon, magpapakumbabang loob, dahil ito ay bahagi ng pananampalataya. Ang pangalawa, la haya fid din, na ito'y nangungulugan na ang mga ulama natin ay kanilang ipinaliwanag na hindi tayo dapat mahiya sa ating pananampalataya na magtatanong sa mga bagay na makakapagdulot ng kabutihan sa ating pamumuhay. Dahil ito ay bahagi ng ating pag-aralan dito kung ano ang tamang pananaw at ang pangunawa sa sinasabi nating haya. Barakallahu fiik, Brother Jamal. Insyaallah, naway ang ating pagtitiis ay magiging dahilan ng ating magulang ay kahabagan ng Allah Jalla wa Ala sa kanilang libingan. Mga kapatid, sa ating mga listeners at tagapagpapanood, si Brother Jamal Davilla, isang kapatid natin na mga nakaraang ilang taon na siya yumakap sa Islam, at ang kanyang mahal na ina ay pumanaw, at nawa ay isali natin siya sa ating dua na siya ay patatawarin ng Allah Jalla wa Ala sa anumang kanyang mga pagkakamali, at insyaallah na sa anumang kabutihang kanyang nagagawa, siya ay insyaallah kahabagan ng ating dakilang tagapaglikha. Aking mahal na mga kapatid, bilang isang mananampalataya ay meron po tayong haya. Kaya ang kahulugan ng sinasabi nating haya ay malapit sa sinasabi nating meron tayong hiya, o nagkakaroon tayo ng katangiang pagiging mahiyain o ang pagpapakumbabang loob, o masabi natin sa ibang kahulugan na ito yung sinasabi nating kayumian ng isang mananampalataya, o yung kahinhinan ng isang tunay na mananampalataya sa Allah Jalla wa Ala at sa araw ng paghukom. Kaya dahil dito, ang haya, ang pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya. At ito ay bahagi ng credo, pinaka-fundamentals na paniniwala sa Islam. Kaya ang pinaka-fundamentals na ito ng Islam ay ang buhay ng ating pananampalataya kapag ating gagampanan. Kaya dahil dito, ang sugo alayhi salatu wassalam ay sa hadith ni Imam Bukhari o Muslim na nagwika, al-imanu bid'un wa sab'un. Ang pananampalataya ay mayroong 60 o
sa isang bahagi ng hadith na kasunod dito, aw bid'un wa sittuna syu'ba. Ito ay mayroong 60 or 70 na mga sanga, mga branches ng pananampalataya. Faafdaluha, at ang pinakamainam dito at pinakamataas na sinasabi nating sanga o pinakapundasyon ng pananampalataya, la ilaha illallah, ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah Jalla wa Ala. Wa adnaha, at ang pinaka sa ilalim nito, pinakamababa nito, ay ang sinasabi nating imatatul ada anit tariq, ang sinasabi nating pagtanggal o pagkuha ng anumang mga nakakasagabal o nakapagdulot ng kasamaan sa daan. Ibig sabihin na sa sinumang tao na dadaan sa lugar na iyon at kinuha mo ang bagay na nakakagambala, nakapagdulot ng kasamaan sa kanya, ito'y bahagi ng pananampalataya. Ang huling bahagi ng hadith na sinabi ng Propeta Muhammad a.s.w. al-haya'u syu'batun minal iman. At tunay na ang sinasabi nating pagiging modest, pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya, at ang hadith ay inulat ni Imam Bukhari wa Muslim. Sa isa pang bahagi na ito inulat ni Al-Hakim na sumang-ayon sa kriteria ng dalawang shaykhain ni Imam Bukhari wa Muslim, nasabi ng Propeta alayhi salatu wassalam, al-haya'u wal iman qurana jami'an. Ang pagiging mahiyain at ang pananampalataya ay magkakasabay. Sila'y palagi ang magkakasabay. Kaya dahil dito, faida rufi'a ahaduhuma, rufi'al akhar. Kaya dahil dito, kapag mawala ang isa sa kanila, kapag mawala ang iman, ay mawala din ang haya. Kaya dahil dito, ang hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, if'al matasya, kamakala alayhi salatu wasalam, gawin mo ang iyong ninais kapag ikay walang, hindi ka nahiya. Idha lam tastahi, if'al ma turid. Kapag hindi ka nahiya, kamakala alayhi salatu wasalam, ay gagawin mo ang anumang inyong ninais. Kaya dahil dito, dahil sa ating haya, pagiging modest, tayo gagawa ng mga gawain na ikalulugod ng ating dakilang tagapaglikha. At dahil din sa ating haya, ay iwasan natin ang anumang kinasusuklaman na magdudulot ng kasamaan sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Kaya dahil dito, mga aking mahal na mga kapatid, ang lihim ng pangunawa sa sinasabi nating haya na ito ay bahagi ng pananampalataya, na ating dapat malaman na ito ay naghihikayat sa atin na gumawa ng anumang kabutihan at nagpapaiwas sa atin o pumipigil sa atin na tayo ay gagawa ng anumang kasamaan dahil sa ating haya, at ang haya ay magkasama sa sinasabi nating iman. Kaya dahil dito, ito ay naghihikayat sa bawat isa't isa sa atin na tayo ay maging masunurin sa ating dakilang tagapaglikha sa abot ng ating kakayahan at iwasan ang anumang mga gawaing kasamaan o pagsuway sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang haya ay pumipigil din sa atin, ang haya na sinasabi natin ay pumipigil din sa atin na maging lapastangan tayo sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala. Ibig sabihin ng haya na nandito sa atin, dahil ito'y bahagi ng ating pananampalataya, na tayo ay maging mapasalamat sa ating dakilang tagapaglikha at ibibigay natin ang karapatan ng ating kapwa-tao kapag tayo ay may haya. Kung wala, tayo ay magiging lapastangan sa ating kapwa-tao. Kaya dahil dito, ito ay pipigil sa atin ng pagsasagawa ng kasamaan at pagsasalita ng anumang kasamaan. At ito ay magpapalayo sa atin na ating iwasan tuluyan ang anumang gawaing walang kabuluhan. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, ang sinasabi nating haya, ang lahat na ito ay magdudulot sa buhay natin ng kabutihan. Walang pag-alinlangan na pinaliwanag ng Sugo alayhi salatu wassalam, pinakamainam na tao, pinuno ng anak ni Adan sa araw ng paghukom, ang tao na kung saan ay nagsasalita maliban na lamang, siya ay nagsasalita na ito ay galing sa revelasyon ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya inulat ni Imam Bukhari wa Muslim muttafaqun alay, nasabi ng Sugo alayhi salatu wassalam, al-haya la ya'ti illa bi khair. Ang haya,
ang pagiging mahiyain ay walang maidudulot maliban na lamang na ito ay ang kabutihan. Barakallahu fiik, Brother Muhammad Ali Oy, jazakallahu khair sa panunood at pagsubaybay sa ating araling araw na ito. Barakallahu fiik ya akhi. Kaya sa isa pang version na inulat ni Imam Muslim, ang Sugo alayhi salatu wasalam nagwika, al-haya khairun kullu. Ang pagiging modest, itong lahat ay magdudulot ng kabutihan sa ating buhay. Kaya dahil dito ang kabaliktaran ng sinasabi nating haya, ang kabastusan, ang kahalayan o ang kasagwaan ay magdudulot lamang ng sinasabi nating kasamaan sa ating dila, mga salita na ilalabas sa ating dila, ang ating mga kamay, ating mga katawan, na ito ay gagawa ng mga gawaing kamumuhian ng ating kapwa-tao at ganoon din ng ating dakilang tagapaglikha kapag wala tayong haya. Kaya ang isang Muslim ay hindi siya malaswa sa kanyang pananalita o hindi siya mahalay o magaspang. Hindi niya katangian ang mga katangiang ito. Kaya dahil dito, alam niya na ang mga ito ay katangian ng mga taong dadalhin sa apoy at parusahan ng impyerno. Kaya ang kanyang ninais na siya ay makakapasok sa paraiso ng dakilang tagapaglikha, at ang mga katangiang ito, ang haya, ay magiging dahilan na siya ay kalulugdan, kahabagan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya hindi po siya bastos sa kanyang pananalita, sa kanyang galaw, at hindi siya malaswa, wala siyang kalaswaan sa kanyang katangian, dahil alam niya na ito ay hindi bahagi ng kaugalian ng isang mananampalataya. Kaya dahil dito ang Sugo alayhi salatu wasalam nagwika, al-haya'u minal iman. Ang pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya. Wal imanu fil jannah. At ang iman ay magdadala sa atin maging dahilan na tayo ay papasukin ng Allah Jalla wa Ala sa paraiso. Wal badha'u minal jafa wal jafa finnar. At ang sinasabi nating mga kabastusan, mga kalaswaan ng ating dila at ang ating galaw ay patungo sa sinasabi nating impyerno. Nawa tayong lahat ay bigyan ng Allah Jalla wa Ala ng pangalaga na maging taglay ng bawat isa't isa sa atin ang pagkakaroon ng haya. Kaya dahil dito, ang pinakamainam na tao si Muhammad alayhi salatu wasalam, na siya yaong pinakahalimbawa para sa lahat na sangkatauhan. Naibalita mula sa kanyang kaugalian na siya ay mas mahigit pa sa isang birhing babae. Yung masabi nating may kayumian, may kahiyan kapag sa kanyang sarili lamang. Subalit kapag sa batas ng Allah Jalla wa Ala ay siya nangunguna na kanyang pinipigilan po ito. Naibalita mula sa kanya na ang propeta alayhi salatu wasalam, kapag mayroon siyang mga bagay na kanyang kinamumuhian o inaayawan, ay makikita sa kanyang anyo ng kanyang mukha o reaksyon ng mukha ng Sugo alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, maging sa kanyang pakipaglaban, halimbawa, kapag siya nakatingin sa kanyang mga kapatid na manampalataya, ay nakatingin siya na mayroong maaliwalas na pagmumukha. Subalit kapag kaharap ng mga kalaban ay napakabangis na siya ay talagang gustong ipagtanggol ang katotohanan. Kaya dahil dito, bawat isa't isa sa atin ay inaanyayahan at dapat na maging taglay natin ang katangiang ito at dapat nating pangangalagaan dahil ito'y magdudulot lamang ng kabutihan. Kaya dahil dito, tayo ay maghihikayat sa ating kapwa-tao na sila ay magtataglay nito dahil ito ay bahagi at sagisag ularawan ng isang mabuting pag-uugali. At ito yung sinasabi nating batayan ng pagiging mabuting pag-uugali ng isang mananampalataya. Eh dahil dito sa sahih na hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, may isang tao na siya ay kasama-sama ng Propeta alayhi salatu wassalam at kanyang na-criticize ang isang taong dumaan. At kanyang nasabi na ganito yung kanyang masyado siyang mahiyain. Kaya dahil dito ang Sugo alayhi salatu wassalam nagwika, ay sabi ng Sugo alayhi salatu wassalam na inulat ni Imam Bukhari wa Muslim,
da'hu fa innal haya'a minal iman. Hayaan mo siya. Hayaan mo na lamang siya sa kanyang pag-uugali na meron siyang masabi nating pagkamahiyain, dahil ang pagkamahiyain ay bahagi ng pananampalataya. Kaya alam po natin na min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ang isa sa mga katangian, ang isang mainam na katangian ng isang mananampalatayang Muslim ay kanyang iiwanan, ulayuan ang mga bagay na wala siyang pakialam. Hindi po siya nakikialam, maliban na lamang na kapag ang reliyon ng Allah Jalla wa'ala ay inaapakan, ay kanyang gagamitin ang kanyang lakas, ang kanyang kayamanan, kanyang katalinuhan upang pangangalagaan po ito. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay dapat na siya ay mayroong mababang loob, masabi nating pagka mababang loob, at mayroong kahinhinan, at ito'y kabaliktaran ng kagaspangan. Kaya dahil dito, kanyang ipagkakaloob o kanyang ibibigay ang karapatan ng kanyang kapwa-tao at higit sa lahat, ang karapatan ng kanyang dakilang tagapaglikha. Dahil ito ay palagiang hinikayat dahil walang maidudulot ang sinasabi nating haya maliban na lamang sa sinasabi nating kabutihan. Kaya dahil dito, may isang babae sa unang kapanahunan na siya ay naghahanap ng kanyang anak. Nawala ang kanyang anak at dahil dito may mga tao siyang nadidinig ng babaeng ito ay naghahanap ng kanyang anak. At nagsabi, bakit na siya naghahanap ng kanyang anak at tinatabunan niya ang kanyang mukha? Ang sabi ng babaeng ito, nung kanyang nadinig at kanyang sinabi, o mga kalalakihan, ang pagkawala ng aking haya, ng aking modesty, pagkamahiyain, ay mas higit sa pagkawala ng aking anak. So nawala man ang aking anak, subalit ang aking haya ay hindi nawawala, ito ay mainam sa akin. Ito ay inulat ni Imam Bukhari wa Muslim. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, ang haya ay nag-uutos sa atin. Ang katangiang ito na tayo ay magsasabi ng katotohanan at maghahanap ng kaalaman at mag-uutos ng kabutihan at pipigil ng anumang kasamaan. Kaya dahil dito, si Usama bin Said radhiyallahu ta'ala anhu, na kung saan ang kanyang tatay ay sa panahon pa ng hindi pa tinanghal na propeta, ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang kanyang mahal na ama ay inikot ng propeta alayhi salatu sa Kaaba at pinakilala na kanyang anak. At itong si Usama bin Said radhiyallahu anhu ay naging anak ni Zaid bin Haritha, na adopted son ng propeta alayhi salatu wasalam sa panahon ng Jahiliyyah. Kaya si Zaid bin Haritha ay maari siyang siya ay pumunta sa propeta alayhi salatu wasalam na pinag-utusan ng mga sahaba na mamamagitan ka sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Mamamagitan ka dahil ang babaeng ito ay mula sa tribo ng mga kilalang tao at sasabihan mo na huwag puputulan ng kamay dahil siya ay nagnakaw. Ang sabi ng sugo alayhi salatu wasalam sa kanya, at tashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama. O ikaw ba ya Usama ay mamamagitan sa sinasabi nating batas na ipapatupad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong lumampas dito? Wallahi, law sarakat fulana, laqata'tu yadah. Kaya dahil dito kapag magnakaw ang taong ito o ang babaeng ito at ang nagkakataon ng kanyang anak ay pangalang katulad ng babaeng ito. Sa isang narration na Fatima ang pangalan ng babaeng ito. Sabi niya, maging ang aking anak na si Fatima ay magnakaw, ako mismo ay puputol ng kanyang kamay. Ang aking mga pamangkin, Jean Mylas Harabilo, masya-Allah, nasusundan niyo ako nandito ako ngayon sa aming opisina at ipagpasensya niyo na hindi kami makakauwi at nawa tayo ay pangangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha. Nandito lamang kami kasama ng iyong mga anak natin at inshallah naway bigyan kami ng Allah Jalla wa Ala ng pagkakataong makakabalik sa Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok na ito. Sa pagpapatuloy mga kapatid, may isang babae na kung saan si Sulaim mula sa Sulaim al-Ansari na siya ay nagsabi sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sinabi niya, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nahiya. Ang Allah Jalla wa Ala ay hindi nahiya magsasabi ng katotohanan.
Kaya dahil dito, tinanong niya ang propeta alayhi salatu wasalam, hindi ba sugo ng Allah na kapag ang babae magkakaroon ng wet dream, ay dapat siyang maligo? Sa isang pagkakataon, sa ibang bahagi ng hadith, kamakada alayhi salatu wasalam, katulad sinabi ng propeta alayhi salatu wasalam, sinagot ng propeta alayhi salatu wasalam dito, na paano magkakasintulad ng mukha ng babae ang kanyang anak kung hindi siya nalalabasan. Kaya dahil dito, sabi ng propeta alayhi salatu wasalam, nam ida ra'atil ma. Kapag nakita niya mayroong tubig na lumabas, yung sperm na lumabas, ay dapat siyang maligo. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating pagsasabi ng katotohanan o ang pagsasaliksik dito ay naging tungkulin ng bawat isa't isa sa atin. Kaya yung sinasabi nating hiya, yung modesty na nandito sa atin, ay hindi pipigil sa atin na tayo ay maghahanap ng kaalaman. Kaya dahil dito ang mga ulama ay nagwika hinggil sa sinasabi nating lahya fid din. Ito ba ay kanais-nais na ating dapat sasabihin? Ang punto rito na mayroong sikreto rito na una na tinanggal kung bakit nasabi yung sinasabi nating lahya fid din. At ito yung nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ang babae ay nagtatanong tungkol sa sinasabi nating kapag may lumabas na tubig sa kanyang katawan, yung sperm, ay kailangan ba siyang maligo? Kaya dahil dito, ibig sabihin na yung sinasabi nating bagamat tayo ay nahihiya, meron tayong pagkamahinhin o nahiya tayong magtanong, ang ating kahiyan, ang ating pagiging mahiyain ay hindi pipigil sa atin na tayo ay maghahanap ng kaalaman. Lahya fi din, ang ibig sabihin dito, hindi tayo mahiya na maghahanap ng sinasabi nating kaalaman. Kaya dahil dito, sa isang pagkakataon si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, habang siya ay nagsisermon at nagsasabi na sobrang taas ngayon ang sinasabi nating mga duri, yung mga mahar na binibigay na regalo sa mga babaeng papakasalan. Kaya dahil dito, may isang babae na nagsabi, na tumayo siya at sinabi niya ang aya mula sa surah An-Nisa, chapter ng babae, ayat number 20 mula sa banal na Quran, wa ataytum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu shay'ah. At kapag kayo ay binigyan ng sinasabi nating kayamanan na bilang kabuuan ng kayamanan at ibibigay sa inyo bilang isang duri, isang regalo sa isang babae, ay huwag niyong babawiin ito. Huwag niyong kukunin sa kanya, huwag niyong babawiin. Kaya dahil dito, ang babaeng ito ay nagbigay ng kaalaman kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na kanyang binigyan ng pangangalaga ang karapatan ng babae na tatanggap ng duri o mahar. Kaya dahil dito, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay nagwika na natanggal yung kanyang sinasabi nating siya ay pinuno at nagsasalita at hindi pumipigil sa kanya yung kanyang hiya na magsasabi ng katotohanan. At kanyang sinabi, O Umar, ang lahat ng mga tao ay lubusang nakakaunawa ng higit sa iyo sa iyong reliyon. Ibig sabihin, nakakaunawa sila. Kaya dahil dito si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay hindi nahiyang magsabi na ako ay nagkamali at ang babaeng ito ay nasa tama. Sa isa pang pagkakataon na kung saan si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya ay nakasuot ng dalawang damit, kung saan may pang ibabaw at pang ilalim, at siya ay nagbibigay ng sermon sa tao sa kanyang paligid, na dapat kayo ay makinig at dapat niyong susundin ito. May isang tao na tumayo at sabi niya, hindi dapat kami makinig sa iyo at hindi kami dapat maging masunurin sa iyo. Bakit? Sa dahilan na ikaw ay may dalawang tapis sa itaas at sa ilalim, samantala kami ay nasa ilalim lamang ang aming tapis dahil sa kanilang kahirapan. Kaya dahil dito si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay tinawag niya ang kanyang anak, Ya Abdullah bin Umar, na sabi ng anak niya, O mahal kong ama, nandito ako. Sabi niya, tulungan mo ako alang-alang sa Allah Jalla wa Ala. Hindi ba na ang damit na ito, isa sa mga damit na ito na aking sinusuot ngayon, ibinigay mo sa akin? Na ibinigay mo lamang dahil nag-isa lamang aking damit. Sabi ng kanyang anak, Opo, mahal kong ama, ibinigay ko yan sa iyo. Kaya dahil dito sabi ng mga tao, kami ay makinig at susunod sa iyo. Ganon din ang sinasabi nating haya, mga kapatid, ay pipigil sa atin na tayo ay magiging mapagmayabang, maging sa ating katalinuhan.
Si Abdullah bin Umar, sa isang pagkakataon, nakaupo niya yung kanyang mahal na tatay, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, si Abu Bakar, ang mga kilalang tao sa panahon ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, radhiyallahu anhu yadha, na ikalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At noong nagsabi ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ang katangian ng isang tunay na mananampalataya ay katulad ng isang punong kahoy. At wala man lang isang sahaba na sumagot na kung anong kasintulad po ng isang tunay na mananampalataya. At nung sila'y umalis, dahil sinagot ng Propeta alayhi salatu wasalam, sabi ni Abdullah bin Umar sa kanyang mahal na ama, alam mo mahal kong ama, alam ko ang katanungan na yaon. Alam ko ang kanyang sagot. Sabi ng kanyang mahal na anak, ay nandyan kayo na sa paligid na kayo yung mga higit na may lubusang kaalaman. Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pag sinagot mo lamang ay makikita ngayon kung sino si Umar bin Khattab sa kanyang anak. Subalit dahil dito sa paggalang ni Abdullah bin Umar sa kanyang mga kasamahan, sa mga matatanda na mga kilala mula sa tribu ng Quraysh, hindi siya nagsalita. Bagkus, kanyang pinaubaya at sinagot ito ng sugo alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito ang isang mananampalataya ay dapat lamang magiging mahinahon, magiging makatotohanan, at magiging mahiyain sa lahat ng mga nilikha. Dahil isa sa mga ito na hindi niya ilalabas ang kasamaan na kanyang nalalaman sa kanyang mga kapatid, maliban na lamang kapag ito ay kanyang ibubunyag, ito ay magbibigay ng pangalaga sa lipunan. Ibig sabihin kung ang taong ito ay masamang tao, isang drug addict na tao, at siya ay dapat ibubunyag ang katangian niyang ito dahil siya ay gagawa ng isang kasamaan, ay dapat lamang ipapahayag po ito. Kaya dahil dito aking mahal na mga kapatid, ang ating pagiging mahiyain ay magtutulak sa atin na ating pananatilihin ang tunay na pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Kaya mga taong walang hiya, sila yung mga tao na sila'y nagtatambal sa kadakilaan ng tanging nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ang makapangyarihan na tunay na Diyos nitong salibutan, ating pananatilihin ang pagsamba sa Kanya. Isang malaking kalapastangan na ang tao siya ay magbibigay ng katambal sa kanyang Diyos. Na siya ay sasamba sa bato, sa ribulto, sa anghel, sa mga propeta. Dahil sa ating hiya na ating naramdaman, ating pananatilihin na ang may karapatan ng ating pagsamba ay ang dakilang tagapaglikha na nagbigay ng ating buhay, na may kapangyarihan, na magkakaloob ng ating pangangailangan. Na siya ang hari ng araw ng paghukom, na nagpadala ng kanyang revelasyon. Siya ang hari ng paghukom na magbibigay sa atin ng paraiso kapag tayo ay nasa tamang paniniwala at isinasabuhay ang tamang haya, ang tamang pagkakahiya natin. Kaya dahil dito, ito'y magtutulak sa atin na tayo ay magiging alipin ng ating dakilang tagapaglikha. At dahil sa ating haya, hindi ito pipigil na tayo ay maghahanap ng kaalaman. Ang kaalaman na magdudulot ng kabutihan sa mundong ito hanggang tayo ay papasukin ng ating dakilang tagapaglikha sa kanyang paraiso sa araw ng paghukom. Kaya dahil dito, sabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, ipahayag mo ang iyong pagiging mahiyain sa iyong dakilang tagapaglikha at ipagkakaloob mo sa kanya ang kanyang karapatan. Kayang pagiging mahiyain po natin, nasasambahin natin tuluyan at layuan natin ang pagsamba sa anumang mga Diyos-Diyusan o mga ribulto o sinumang mga nilikha. Ang may karapatan ng ating pagsamba ay ang dakilang tagapaglikha. At dapat pangalagaan ang ating ulo at anumang bahagi nito. Ang ating tainga ay makikinig lamang ng katotohanan. Ang ating dila ay magsasabi lamang kung anong galulugod ng ating dakilang tagapaglikha. Ang ating mata ay manunood lamang kung ano ang gusto ng ating dakilang tagapaglikha. At ganun din ang pangangalaga sa ating tiyan na ipapasok natin kung ano ay yung mga halal, ano yung nanggaling sa kabutihan. At palagiang alalahanin ang kamatayan at magiging matatag sa mga pagsubok. Kaya dahil dito ang sugo alayhi salatu wassalam ay nagwika, "Fallahu ahqqu ay yastahyi an yastahya minhu minan nas." Tunay na ang Allah, ang tagapaglikha, ang siyang higit na may karapatan na dapat mahiya tayo, higit pa sa mga tao. Kaya ang hiya natin na ito ay tutulak sa atin, nagagawa lamang kung anong makapagdulot ng kabutihan sa ating sarili, sa ating kapwa-tao, sa ating lipunan. Kaya dahil dito, la haya fid din.
Hindi tayo mahiya sa ating pananampalataya na magtatanong at alamin. Subalit ang sinasabi natin na pangunawa ng iba na hindi tayo dapat mahiya sa ating reliyon. Tayo po, ang nasabi na ng Propeta alayhi salatu wasalam, al-haya syu'batun minal iman. Ang haya, ang pagiging mahiyain, syu'batun minal iman, ay bahagi ng ating pananampalataya. Hindi rin ito pipigil na ating pipigilan ang mga kasamaan at ipapatupad at sasabihin kung ano man ang katotohanan. Naway pagpalain tayo ng Allah Jalla wa'ala at bibigyan ng kabutihan sa mundong ito at pagkakalooban ng katangiang mahiyain na ating ipagkakaloob sa sino man na may karapatan sa atin, sa ating kapwa-tao, sa ating kamag-anakan, sa sino man sa ating paligid, at ipagkakaloob ang tamang karapatan ng dakilang tagapaglikha na siya lamang ang ating dapat sambahin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaya sa aking pamangkin si Nini Jean Maylas Harabilo, paabot ang aking pangamusta sa iyong pamilya, sa aking kapatid, sa iyong nanay at iyong tatay, sa iyong pamilya. At nawa kayo ay patnubayan at gabayan sa tuwid na pagkilala sa dakilang tagapaglikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi may message ka mo sa akon, nandito lang po ako kapag kayo ay may mensahe at ako ay nagsusumikap na maging mabuting kapatid, kamag-anakan, at ito nga ang ating pinag-usapan, ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. At ang mabuting pag-uugali ay magsisimula sa ating pakikitungo sa ating dakilang tagapaglikha, at ito'y may ilalarawan ng ating pakikitungo sa ating kamag-anakan sa tamang pamamaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, balong